Sinasabi na ang bawat bata ay nararapat magkaroon ng magulang. Ngunit hindi lahat ng magulang ay karapat-dapat magkaroon ng anak. Sa kasong tatalakayin natin ngayon, tila ito ang perpektong paglalarawan kay Mick Philpott. Sa halip na makita ang kanyang mga anak bilang mga musmus na nangangailangan ng pagmamahal at proteksyon, itinuring niya ang mga ito bilang pinagkukunan ng pera mula sa mga benepisyong ipinagkakaloob ng pamahalaan. Dahil sa labis na kasakiman, tuluyan nang nawala sa kanya ang pagpapahalaga sa buhay at kapakanan ng sarili niyang mga anak. Kilala rin si Philpott bilang isang taong uhaw sa atensyon. Labis ang pagtingin sa sarili at kalaunan ay naitalang may psychopathic na personalidad. Dahilan upang maging napakahirap ng buhay ng mga taong nasa kanyang paligid. Sa dokumentaryong ito, susuriin natin kung paano nauwi sa pagkamatay ng 6 na batang walang kalaban-laban ang mga naging kilos ni Mick Philpott at ng kanyang mga kasabwat. Gayon din ang mga motibong nagtulak sa kanila upang maisagawa ang karumal-dumal na krimeng ito. Simulan natin ang kwento. Ipinanganak si Mick Philpott noong 1956 sa Derby, England. Nakilala siya sa pagkakaroon ng 17 anak mula sa iba't ibang babae. At kung iisipin na bunga iyon ng pagmamahal niya sa pagiging ama, malayo iyon sa katotohanan. Sa katunayan, halos wala siyang katangian ng isang mapag-arugang magulang. Sa halip, inilalarawan siya bilang isang napakabayolente at hindi mahulaan ang ugali. At habang lumilipas ang panahon, unti-unting nabuo ang mapaminsalang padron ng kanyang pakikitungo sa mga babae at maging sa mga bata, na nagsimula pa sa kanyang unang seryosong relasyon. Noong siya ay 19 na taong gulang, nakilala niya ang isang 15 anyos na dalagita na nagngangalang Kim Hill, at hindi nagtagal ay naging magkasintahan ang dalawa. Sa simula, inakala ni Kim na natagpuan na niya ang perpektong kapareha. Gayunpaman, hindi naglaon ay nagbago ang ugali ni Philpott at nagsimula siyang maging mapang-abuso sa halos lahat ng aspeto ng kanilang relasyon. Habang tumatagal, lalo pang lumalala ang kanyang marahas na pag-uugali. Umabot pa sa puntong wala na siyang pakialam kung may nakakakita, kaya maging sa pampublikong lugar ay sinasaktan niya si Kim. Sa isang insidente sa loob ng isang pub, malakas niyang hinampas ang bibig ni Kim gamit ang pool cue. Dahil dito, matindi ang pagdurugo ng dalaga. Ngunit sa kabila ng pangyayari, wala ni isa mang taong naglakas loob na makialam o tumulong sa kanya. Bukod dito, tila anumang maliit na dahilan ay sapat na para saktan niya si Kim. Isang beses, nabalian niya ito ng braso at nabiyak ang tuhod gamit ang martilyo. Dahil lamang sa masyado umanong nabigyan ng atensyon ni Kim ang sanggol na kanyang inaalagaan. Samantala, bilang miyembro ng British Army, madalas umuwi si Philpott mula sa kanyang mga assignment at walang batayang inaakusahan si Kim ng pagtataksil bago siya pisikal na saktan. Hindi lamang iyon ang kanyang ginawa. Sa isa pang pagkakataon, pinana niya si Kim sa bandang singit gamit ang isang crossbow dahil sa paniniwala niyang masyadong maikli ang suot nitong damit. Sa kabila ng sunod-sunod na pananakit, si Kim, na noon ay nag-aaral pa lamang, ay madalas magsinungaling tungkol sa sanhi ng kanyang mga sugat at pinsala upang maprotektahan si Philpott at mailihim ang tunay na nangyayari sa kanilang relasyon. Subalit matapos ang 2 taong pagtitiis, noong Hulyo 1978 ay nag-ipon na ng lakas ng loob si Kim upang tuluyang tapusin ang kanilang relasyon. Sumulat siya ng liham ng paghihiwalay at ipinadala ito kay Philpott. Gayunpaman, sa halip na tanggapin ang kanyang desisyon, umalis si Philpott nang walang pahintulot mula sa British Army at nagtungo sa bahay ni Kim kung saan sapilitan siyang pumasok. Doon ay inatake niya si Kim habang ito ay nasa kama at pinagsasaksak ng 27 beses gamit ang 9 na pulgadang kutsilyo.
Ayon sa salaysay ni Kim, habang isinasagawa ang pananaksak ay sinabi ni Philpott sa kanya, "Kung hindi kita makukuha, wala nang ibang makakakuha sa'yo." Nang tangkain namang awatin siya ng ina ni Kim, ibinaling niya rito ang kanyang galit at sinaksak din ito ng 11 beses. Himalang nakaligtas sina Kim at ang kanyang ina sa madugong pag-ataking iyon. Sa kabila ng matitinding sugat, nagawa pa rin gumapang ng kanyang ina na isang nurse patungo sa telepono upang humingi ng saklolo. Nang dumating ang mga paramedic, nadatnan nila si Philpott na nakatayo sa hagdan habang hawak pa rin ang dugo ang kutsilyo. Sa halip na magpakita ng pagsisisi, sinabi pa umano niya sa mga responding medical, "Huwag na kayong mag-abala, patay na siya, maayos ang pagkakagawa ko." Samantala, habang isinusugod sa ospital si Kim, 2 beses tumigil ang tibok ng kanyang puso. Una sa loob ng ambulansya at muli habang nasa operating table. Habang desperadong sinusubukan ng mga surgeon na iligtas ang kanyang buhay. Dahil sa tindi ng pananaksak, nabuksan ang kanyang tiyan at nagtamo rin siya ng mga saksak sa kanyang likod, mga braso at mga binti. Bukod pa rito, bumagsak ang kanyang mga baga at nagtamo rin siya ng mga butas sa pantog, bato at atay, mga pinsalang muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Sa paglilitis, iginiit ni Philpott na ginawa lamang niya ang pananaksak bilang pagtatanggol sa sarili. Gayunpaman, taliwas ito sa lahat ng ebidensyang iniharap sa korte, na malinaw na nagpapakitang siya ang nagsagawa ng walang habas na pag-atake. Dahil dito, napatunayang nagkasala siya sa kasong tangkang pagpatay at matinding pananakit o grievous bodily harm, at hinatulan ng 7 taon at kalahating pagkakakulong. Subalit sa kabila ng bigat ng kanyang mga krimen, 3 taon at 2 buwan lamang ang kanyang aktwal na pananatili sa bilangguan bago siya pinalaya. Ayon sa mga record, maaga siyang nakalaya dahil sa umano'y mabuting asal habang nakakulong. Dahil dito, marami ang naniniwalang hindi sapat ang naging kaparusahan at wala itong naidulot na pagbabago sa kanyang marahas na pag-uugali. Isang bagay na lalo pang mapapatunayan sa mga susunod na pangyayari. Habang nasa kulungan, paulit-ulit na sumulat si Philpott kay Kim. Sa kanyang mga liham, ipinahayag niya ang umano'y pagsisisi sa kanyang mga nagawa at maging ang hangarin na pakasalan si Kim sa oras na siya ay makalaya. Gayunpaman, para kay Kim, ang mga sulat na iyon ay hindi nakapagpagaan sa matinding tromang iniwan ng karumal-dumal na pag-atake. Mahigit 4 na dekada na ang lumipas, ngunit patuloy pa rin siyang sumasailalim sa counseling upang harapin ang epekto ng kanyang pinagdadaanan. Sa pagbabalik tanaw sa impyernong buhay na naranasan niya kasama si Philpott, sinabi ni Kim, "Huwag mong tatanggihan si Mick Philpott." Hindi niya nauunawaan ang salitang hindi. Pagkalaya niya noong 1986, pinakasalan ni Philpott si Pamela Lomax. Nagkaroon sila ng 3 anak, ngunit sa halip na magbago, ipinagpatuloy lamang niya ang kanyang mapang-abusong pag-uugali. Dahil alam ni Pamela ang sinapit ng dating kasintahan ni Philpott na si Kim, labis siyang natakot na isumbong ang mga pananakit na kanyang nararanasan. Sa halip, nanalangin na lamang siyang magkaroon si Philpott ng ibang mapagtutuunan ng pansin. At kalaunan, iyon nga ang nangyari. Noong 1993, sa edad na 37, nagsimula si Philpott ng relasyon sa isang 14 na anyos na dalagitang nagngangalang Heather Q. Nang matuklasan ni Pamela ang kanilang relasyon, tuluyan na niyang iniwan si Philpott. Samantala, pagsapit ng ika-6 na kaarawan ni Heather, tumakas siya mula sa kanilang tahanan upang sumama kay Philpott. Kalaunan ay nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki. Ngunit tulad ng mga naunang babae sa kanyang buhay,
hindi rin nakaligtas si Heather sa kanyang marahas na pag-uugali. Madalas siyang bugbugin ni Philpott at isa sa mga dahilan nito ay dahil hindi siya nagkaanak ng babae. Hindi lamang iyon, tinuruan pa umano ni Philpott ang kanyang mga nakatatandang anak na lalaki na maging marahas din kay Heather. Bukod dito, nais pa niyang magkaroon sila ng mas marami pang anak, ngunit hindi na muling nagdalang tao si Heather. Dahil dito, madalas siyang parusahan ni Philpott sa pamamagitan ng pagkandado sa kanya sa labas ng bahay, sa mismong hardin. Isinalaysay rin ni Heather sa pulisya na minsang tinutukan siya ni Philpott ng kutsilyo sa leeg nang tangkain niyang makipaghiwalay. Sa huli, nagawa niyang makatakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa bakod ng kanilang bahay. Sa kanyang pagtakas, napilitan munang iwan ni Heather ang kanyang mga anak. Gayunpaman, matapos ang mahabang laban sa korte, nabawi rin niya ang legal na pangangalaga sa mga ito. Nang balikan niya ang kanyang naging karanasan, inilarawan niya si Philpott bilang isang taong tila may dalawang magkaibang personalidad. Kaakit-akit at mabait noong una silang magkakilala, ngunit kalaunan ay naging marahas at mapanganib. Pagsapit naman ng taong 2000, nakilala ni Philpott ang 19 na anyos na si Mary Duffy. Isa siyang batang ina na bagong nakalabas mula sa isang mapang-abusong relasyon. Ayon kay Mary, sa simula ay inakala niyang si Philpott ang magiging tagapagligtas ng kanyang buhay. Hindi nagtagal ay nagsama sila sa iisang bahay. Inako ni Philpott ang responsibilidad sa anak ni Mary at matapos isilang ang kanilang unang anak na si Jade, nagpropose pa siya rito habang nasa ospital. Ngunit makalipas lamang ang isang taon, muli na namang nagsimula si Philpott ng panibagong relasyon. Sa pagkakataong ito, nakilala niya ang 16 na anyos na ulilang si Lisa Willis, na isa ring batang ina. Naging kabit siya ni Philpott at kalaunan ay lumipat din sa bahay kung saan nakatira sina Mary at Philpott. Sa kabila ng kakaibang sitwasyon, naging malapit sina Lisa at Mary. Marahil dahil sa nangibabaw na impluwensya ni Philpott sa kanilang buhay, naging sandalan nila ang isa't isa. Madalas silang mag-usap tungkol sa kanilang mga pinagdaraanan. At ayon kay Lisa, itinuring niya ang mga anak ni Mary na parang sarili niyang mga anak. Kung susuriing mabuti, malinaw na may paulit-ulit na padron sa mga naging relasyon ni Philpott. Ang 3 pangunahing babae sa kanyang buhay ay pawang mga menor de edad o kabataang babae pa lamang nang makilala niya. Sa panahong iyon, nasa mahihinang kalagayan ang bawat isa, dahilan upang madali silang maimpluwensyahan at makontrol. Noong Mayo 2003, pinakasalan ni Philpott si Mary at si Lisa pa mismo ang nagsilbing bridesmaid sa kanilang kasal. Mula noon, nagsimula silang manirahan sa iisang bahay kasama ang kanilang lumalaking pamilya. Sa loob ng isang 3 silid na council house, sabay na tumira si Philpott kasama sina Mary, Lisa at ang kanilang 11 anak. Habang parehong nagtatrabaho sina Mary at Lisa, nanatiling walang trabaho si Philpott. Siya ang kumukolekta ng kanilang kinikita, pati na rin ang mga benepisyong ibinibigay ng pamahalaan. Ayon sa mga ulat, sinasadya pa niyang magkaroon ng mas marami pang anak upang lumaki rin ang halaga ng mga benepisyong kanilang natatanggap. Dahil patuloy na lumalaki ang kanilang pamilya, humiling si Philpott sa lokal na konseho ng mas malaking bahay. Gayunpaman, tinanggihan ang kanyang kahilingan dahil wala umanong bakanting tirahan na maaaring ilaan sa kanila. Sa kabila nito, hayagan pa rin niyang ipinagtatanggol ang kanyang paraan ng pamumuhay. Ipinagmamalaki niya ang laki ng kanyang pamilya at binabaliwala ang mga batikos ng publiko. Sa halip na akuin ang responsibilidad, sinisi niya ang konseho sa hindi pagbibigay sa kanila ng mas malaking bahay at iginiit na bilang isang taong walang trabaho.
Mas nararapat pa siyang makatanggap ng karagdagang tulong mula sa pamahalaan. Upang makuha ang simpatya ng publiko, sinubukan ni Philpott na dalhin sa media ang usapin tungkol sa kanilang pabahay. Noong 2007, lumabas siya sa The Jeremy Kyle Show, isang programang maihahambing sa The Jerry Springer Show. Doon, muli niyang ipinagtanggol ang kanyang pamumuhay at ang kanyang kawalan ng trabaho. Ayon kay Philpott, nahihirapan umano siyang makahanap ng trabaho dahil sa negatibong atensyong ibinigay sa kanya ng media at sa kanyang criminal record. Ngunit nang usisain siya tungkol sa kanyang pagiging ama at sa kanyang kawalan ng trabaho, mabilis siyang nainis at nauwi ang usapan sa mainitang pagtatalo nila ng host na si Jeremy tungkol sa kanyang irresponsableng pamumuhay. Sa naturang programa, iginiit din ni Philpott na sumailalim na siya sa vasectomy. Habang ipinagtatanggol ang sarili, gumawa pa siya ng isang bastos na kilos at sinabi sa host, "Kausapin mo ito, kaibigan. Kausapin mo ito." Hindi rin niya itinago sa publiko ang kanyang kakaibang setup sa bahay. Ipinakilala niya sa programa ang kanyang asawa na si Merit at si Lisa Willis, na tinawag pa niyang kanyang ikalawang asawa. Iginiit niyang wala siyang pakialam sa opinyon ng publiko tungkol sa kanilang pamumuhay at sa dami ng kanyang mga anak. Sinabi pa ni Philpott na handa siyang hiwalayan si Merit upang mapangasawa naman si Lisa. At pagkatapos ay hihiwalayan din ito upang magkaroon din umano si Lisa ng apelyedong Philpott at hindi ito makaramdam ng naiiwan. Sa kabila ng kanyang pahayag na sumailalim na siya sa vasectomy, nagkaroon pa rin siya ng 2 pang anak matapos ang panayam. Kalaunan, binansagan siya ng media bilang Britain's biggest scrounger matapos mabunyag na umaabot sa humigit kumulang 25,000 British pounds bawat taon ang natatanggap niyang benepisyo mula sa pamahalaan. Sa huli, hindi naging matagumpay ang kanyang plano na makuha ang suporta ng publiko upang mabigyan sila ng mas malaking bahay. Noong panahong iyon, sinabi pa ni Philpott, "Ngayon, gusto kong ipakita ang tunay na pagkatao ko at ilantad ang katotohanan sa likod ng bansag sa akin bilang pinakamalaking umaasa sa benepisyo ng pamahalaan sa Britain. At kung pupunahin ninyo ang pamilya at mga anak ko, pupunahin ko rin kayo hanggat gusto ko." Ang pahayag na ito ay lalo pang nagbigay ng pansin sa kanyang kontrobersyal na imahe. Gayunpaman, habang pilit niyang ipinagtatanggol ang sarili sa publiko, may ibang kwento palang unti-unting nabubunyag sa likod ng mga kamera. Noong 2007, lumabas si Philpott sa isang dokumentaryong serye kung saan nakasama niya sa loob ng 1 linggo ang nooy Conservative Member of Parliament na si Anne Widdecombe. Layunin ng programa na hikayatin siyang baguhin ang kanyang paraan ng pamumuhay at maging mas responsable. Bilang bahagi ng eksperimento, personal na tinulungan siya ni Widdecombe na makahanap ng 3 trabaho. Isa sa mga trabahong iyon ay sa isang kumpanyang gumagawa ng mga bariles. Gayunpaman, hindi man lamang siya sumipot sa unang araw ng kanyang trabaho, kaya agad ding nawala ang oportunidad na iyon. Dahil dito, lalo pang tumibay ang pananaw ng marami na wala talaga siyang intensyong baguhin ang kanyang sitwasyon. Sa naturang dokumentaryo, ipinakita ring nakatira si Philpott sa isang caravan na nakaparada sa hardin ng kanilang bahay. Dito umano nagpapalitan ng gabi ang kanyang asawa at ang kanyang kinakasama upang samahan siya. Ayon kay Anne Widdecombe, napansin niyang tila wala talagang malasakit si Philpott sa ibang tao. Sa katunayan, sinabi pa niyang madalas nitong tawaging bitch ang kanyang asawa at maging ang kanyang kinakasama. Bukod pa rito, napansin din niyang wala ni isa sa mga anak ni Philpott ang kusang lumalapit upang humingi ng lambing o pagmamahal mula sa kanilang ama.
Isa itong detalyeng lalo pang nagpabahala sa kanya. Marami ang hindi makaintindi kung bakit nanatili ang mga babaeng kasama ni Philpot sa ganoong klaseng relasyon at kung bakit tila tinanggap nila ang kanilang sitwasyon. Sa paningin ng publiko, mukhang maayos naman ang samahan ni na Merit at Lisa. Gayunpaman, sa likod ng mga saradong pinto, unti-unti nang lumalala ang tensyon sa kanilang kakaibang pagsasama. Sa isa pang panayam, ipinagmamalaki pa ni Philpot ang laki ng kanyang pamilya. Sinabi niya, "Ang mahalaga lang sa akin ay ang mga anak ko at ang pamilya ko. Wala nang iba." Nang tanungin kung ilan na ba talaga ang kanyang mga anak, isa-isa niya itong binilang. Ayon sa kanya, mayroon siyang 3 anak sa kanyang unang asawa. 2 sa isa pang babae, 5 kay Merit, 4 kay Lisa, isa pa sa ibang babae, 2 pang sanggol na ipinagbubuntis noon, at isa pang anak mula noong nasa armed forces pa siya na hindi niya kailanman nakilala. Ipinakita ng kanyang sagot kung gaano nakalawak at kagulo ang kanyang sitwasyon bilang ama. Sa kabila nito, ilang ulit pa niyang hinihiling kay Merit na hiwalayan siya upang mapangasawa naman si Lisa. Ngunit kahit ganoon ang kanyang mga plano, hindi rin naging maganda ang pakikitungo niya sa alinman sa 2 babae. Noong 2010, binigyan si Philpot ng police caution matapos niyang sampalin si Merit at kaladkarin palabas ng bahay habang hinihila ito sa buhok. Gayunpaman, hindi rin ligtas si Lisa sa kanyang marahas na pag-uugali. Ayon sa mga ulat, hinampas niya ito gamit ang isang piraso ng kahoy. Binuhusan ng mainit na kape at pinagbabawalang lumabas ng bahay o makipag-usap sa sinumang lalaki. Pagsapit ng Pebrero 2012, hindi na kinaya ni Lisa ang sitwasyong kanyang kinasasadlakan. Nagpasya siyang tuluyan ng iwan si Philpot. Upang maiwasan ang anumang komprontasyon, sinabi niya kay Merit na dadalhin lamang niya sa swimming ang kanyang 5 anak. Ngunit sa halip na pumunta sa swimming pool, dumiretso siya sa bahay ng kanyang kapatid at doon pansamantalang nanirahan. Ito lamang ang nakita niyang ligtas na paraan upang makaalis sa kontrol ni Philpot. 3 buwan matapos ang pag-alis ni Lisa, nananatili pa ring galit na galit si Philpot. Kasabay nito, nahaharap sila sa isang matinding labanan sa korte tungkol sa kustodiya ng kanilang 5 anak. Sa halip na lutasin ang problema sa legal na paraan, gumawa siya ng isang planong hindi maisip ng karamihan. Kasama ang kanyang asawa na si Merit at ang kaibigang si Paul Mosley, binalak nilang sunugin ang sarili nilang bahay habang naroon ang kanilang mga anak at pagkatapos ay isisi ang insidente kay Lisa. Nakatakdang isagawa ang plano 1 araw bago ang pagdinig sa korte tungkol sa kustodiya ng mga bata. Ayon sa investigasyon, nais ni Philpot na mabawi ang kanyang mga anak hindi lamang bilang ama kundi dahil inaasahan niyang patuloy siyang makatatanggap ng mas malaking benepisyo mula sa pamahalaan at magkaroon ng pagkakataong makahingi ng mas malaking council house. Bahagi ng kanilang plano ang pagbuhos ng gasolina sa loob ng bahay sa pamamagitan ng butas ng sulatan o letterbox at saka ito sisindihan. Pagkatapos nito, inaasahan ni Philpot na papasok siya sa bahay upang iligtas ang kanyang 6 na anak. Sa ganitong paraan, magmumukha siyang isang bayaning ama sa harap ng publiko at posibleng magkaroon ng kalamangan sa laban para sa kustodiya. Ngunit ang planong iyon ay hindi nangyari ayon sa kanilang inaasahan. Noong 11 ng Mayo 2012, bandang 4:00 ng madaling araw, nauwi sa trahedya ang kanilang plano. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ang pagkalat ng apoy at tuluyan itong naging isang sakunang hindi na nila nakontrol. Dahil dito, 6 na bata ang nasawi.
Sina Jade, John, Jack, Jesse at Jaden ay idineklarang patay sa mismong pinangyarihan. Samantalang ang kanilang kapatid sa ina na si Dwayne ay pumanaw makalipas ang 2 araw habang ginagamot sa ospital. Ayon sa pagsusuri, ang lahat ng biktima ay namatay dahil sa matinding paglanghap ng usok. Iniulat ng mga fire investigator na umabot sa mahigit 500 degrees Celsius ang temperatura sa mga silid sa ikalawang palapag ng bahay. Dahil dito, halos wala ng anumang posibilidad na may sino mang makaligtas sa mga kwartong iyon. Kalaunan, kinumpirma rin ng mga pulisya na sinadyang pasimulan ang sunog gamit ang gasolina na ibinuhos sa ilalim ng letterbox. Dahil sa mga natuklasan sa investigasyon, opisyal na inuri ang insidente bilang arson o sinadyang panununog. Higit pa rito, malinaw ding ipinahayag ng mga otoridad na ang pagkamatay ng 6 na bata ay isang kaso ng pagpaslang. Lahat ng mga batang nasawi ay anak ni na Merid at Philpott, maliban kay Dwayne, na anak ni Merid mula sa nauna niyang relasyon. 10 taong gulang lamang si Jade at kilala siyang matalino at mahusay sa paaralan. Samantala, ang 9 na taong gulang na si John ay inilarawan bilang masayahin, palangiti at magalang. Ang 5 taong gulang na si Jaden naman ay kilala sa pagiging malambing at mahilig yumakap sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Si Jack na 7 taong gulang ang pinakatahimik sa magkakapatid at itinuturing na napakasarap makasama. Ang 6 na taong gulang na si Jesse naman ay kilala bilang pinakamaingay at pinakamasigla sa kanilang pamilya. Samantala, si Dwayne na 13 taong gulang at siyang pinakamatanda sa mga biktima ay inilarawan bilang isang mabait at mapagmalasakit na binata. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, madalas niyang alagaan at protektahan ang kanyang mga nakababatang kapatid. Matapos ang trahedya, halos walang makapaniwala sa komunidad na kayang gawin ng isang ama ang ganoong uri ng krimen laban sa sarili niyang mga anak. Marami sa mga nakakakilala at nakakasalamuhan ni Philpott ang agad na nagtanggol sa kanya at sinabing hindi tumutugma ang negatibong imahe niya sa tunay nilang karanasan. Isa sa kanila si Bobby Sutherland na nagtatag pa ng isang charity upang makatulong sa gastusin sa libing ng 6 na bata. Naniniwala siyang tunay na mahal ni Philpott ang kanyang mga anak. Habang halos maiyak sa harap ng nasunog na bahay ang pamilya, sinabi pa niya, maaaring batikusin siya ng mga tao pero mahal niya ang kanyang mga anak. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit walang sino man ang nararapat makaranas ng ganito. Ipinapakita lamang nito kung gaano kahusay si Philpott sa pagmamanipula ng mga taong nasa paligid niya at sa pagpapanatili ng imahe ng isang mabuting asawa at mapagmahal na ama. Sa mga unang araw ng investigasyon, sina Lisa Willis at ang kanyang bayaw ang unang isinailalim sa pagtatanong ng mga otoridad. Gayunpaman, mabilis din silang nalinis sa anumang hinala matapos mapatunayan na wala silang kinalaman sa sunog. Samantala, napansin naman ng ilang saksi ang kakaibang kilos ni Philpott matapos ang insidente. Sa halip na magpakita ng matinding pagdadalamhati bilang isang amang nawalan ng 6 na anak, tila komportable pa umano siya sa atensyong ibinibigay sa kanya ng media, bagay na lalo pang nagdulot ng pagdududa sa mga investigador. Nang dalhin si Philpott sa mortuary upang makita ang mga labi ng kanyang mga anak, mas lalo pang naging kahina-hinala ang kanyang kilos. Ayon sa isang mortuary manager, sa halip na magpakita ng matinding pagdadalamhati, nakikipagbiruan pa umano siya at gumagawa ng mga hindi angkop na kilos. Sa isa sa mga pagbisita, isinagawa pa niya ang tinatawag na headlock sa isang family liaison officer na nakatalaga upang umalalay sa kanilang pamilya.
Samantala, bilang bahagi ng patuloy na investigasyon, nagsagawa ang pulisya ng isang press conference kung saan humarap sina Mick Philpott at Mered Philpott sa publiko. Sa naturang panayam, nagpasalamat si Philpott sa lahat ng taong nagbigay ng suporta sa kanilang pamilya. Inihayag din niya na napagpasyahan nilang i-donate ang mga organo ni Dwayne upang makatulong sa pagliligtas ng buhay ng isa pang bata. Bukod dito, pinasalamatan niya ang komunidad sa ipinakitang pakikiramay at hiniling na igalang ang kanilang pribasya. Nakiusap din siya na sa pulisya na lamang idaan ang anumang katanungan tungkol sa kaso. Gayunpaman, sa halip na mabawasan ang pagdududa ng mga investigador, lalo lamang silang naging mapagmatsyag sa kanilang ikinikilos. Ayon sa mga otoridad, kapansin-pansing hindi angkop ang asal ni Philpott sa gitna ng kanyang sinasabing pagdadalamhati. Sa isang pagkakataon, sinasabing niligawan pa niya ang isang babaeng pulis. Ayon sa salaysay ng opisyal, tinawag umano siya ni Philpott na gorgeous at ipinahiwatig pa nitong nais siyang makasama sa kanyang hotel. Habang patuloy ang investigasyon, unti-unti ring lumabas ang mga ebidensyang nag-uugnay kina Philpott sa sinadyang panununog. Malapit sa kanilang bahay, natagpuan ng mga investigador ang isang itinapong lalagyan ng gasolina at isang pares ng guwantes. Pagsapit ng Nobyembre, kinumpirma ng forensic examination na may bakas ng gasolina sa mga damit ni na Mick Philpott, Mered Philpott at Paul Mosley. Hindi lamang iyon ang naging batayan ng mga otoridad. Upang higit pang malaman ang katotohanan, lihim silang naglagay ng recording device sa sasakyan ng pulisya na ginamit sa paghatid sa kanila. Gayon din sa silid ng hotel kung saan sila pansamantalang nanunuluyan. Ang mga naitalang pag-uusap ay naglalaman ng mahalagang pahayag na lalong nagpatibay sa kaso laban sa kanila. Sa isa sa mga recording, narinig si Philpott na nagsasabing kasalanan niya ang pagkawala ng kanilang mga anak at ng kanilang pamilya. Narinig din siyang nagtatanong, "Mananatili ka ba sa ating kwento?" Bago sinabing, "Hindi ko sinadyang mangyari ito, isinusumpa ko sa buhay ko." Bukod dito, naitala rin ng recording ang isang pribadong pangyayari kung saan pinapanood ni Philpott si Mered habang nakikipagtalik kay Paul Mosley, ang kanilang kasabwat. Ayon sa investigator, narinig pa si Philpott na nagsasabing ipinagmamalaki kita dahil ayaw mo sanang gawin iyon. Ang mga usapang ito ay nagbigay ng mas malinaw na larawan ng kakaibang relasyon at impluensyang umiiral sa pagitan nilang tatlo. Sa isa pang bahagi ng recording, pinapaalalahanan ni Philpott si Mered tungkol sa mga dapat nitong sabihin sa mga otoridad. Tinanong niya ito kung ano ang sinabi nito tungkol sa ilang ulit nitong pag-akyat sa hagdan at kung paano umano sinubukan ni Philpott na pumasok sa nasusunog na bahay. Sumagot si Mered na hindi na niya matandaan ang lahat ng detalye, habang inamin ding umiyak siya nang isalaysay ang mga pangyayaring iyon sa pulisya. Sa isa pang pagkakataon, paulit-ulit na sinabi ni Philpott, "Kasalanan ko ang pagkawala ng aming pamilya. Kasalanan ko ang pagkawala ng aming mga anak. Kasalanan ko ring mawala si Lisa. Dapat nakita ko itong darating. Kasalanan ko ang lahat." Gayunpaman, sa ibang bahagi ng usapan ay tila sinisikap din niyang ipaliwanag ang mga hindi pagkakatugma sa kanilang mga salaysay at kung paano nila ito ipapaliwanag sa mga investigador. Samantala, sa kanyang police interview, inamin ni Paul Mosley na ilang oras bago sumiklab ang sunog ay nakipagtalik siya kay Mered sa ibabaw ng isang snooker table. Naniniwala ang mga investigador na hinikayat mismo ni Philpott ang pangyayaring ito upang mapanatiling tapat si Mosley sa kanilang plano. Hindi lamang iyon, inamin din ni Philpott na makailang ulit silang nagkaroon ng sexual na aktibidad ni na Mered at Paul Mosley,
ilang sandali lamang matapos mamatay ang kanyang 6 na anak. Para sa mga investigador, lalo lamang nitong ipinakita ang kawalan ng pagsisisi at ang kakaibang dinamika ng kanilang relasyon. Bukod sa mga recording, nakakita rin ang mga otoridad ng isang hagdan sa likod ng bahay na hindi nagamit. Ayon sa investigasyon, bahagi ito ng kanilang planong kunwari pagsagip sa mga batang nasa loob ng bahay. Ang ebidensyang ito, kasama ng mga forensic findings at mga lihim na recording, ay lalong nagpatibay sa hinalang sina Mick Philpott, Mered Philpott at Paul Mosley ang nasa likod ng planong panununog. Noong May 28, 2012, inaresto sina Mick at Mered Philpott bilang pangunahing sospek sa pagkamatay ng 6 na bata. Makalipas ang 2 araw, formal silang sinampahan ng kasong murder. Pagdating naman ng November 5, 2012, inaresto rin si Paul Mosley matapos mapatunayan sa forensic examination na may bakas ng gasolina ang kanyang mga damit. Sa pagdinig ng kaso, lumabas din na ipinagmamalaki pa umano ni Mosley sa iba't ibang tao na isa siyang sospek sa insidente. Kabilang na ang mga nakilala niya sa mga internet dating site. Anuman ang eksaktong naging papel ni Mosley, naniniwala ang pulisya na sinikap ni Philpott na panatilihin siyang kakampi at posibleng gumamit pa ng pamimilit upang matiyak ang kanyang katapatan. Pagsapit ng Disyembre, ibinaba ang kaso laban kay Mosley mula murder tungo sa manslaughter. Kalaunan, ganoon din ang naging desisyon sa mga kaso ni Mick at Mered Philpott. Ipinakita ng mga ebidensya na bagamat wala silang intensyong patayin ang mga bata, malinaw na binalak nilang isisi ang sunog kay Lisa upang magmukha itong nagpabaya sa mga anak at magkaroon si Philpott ng mas malaking pagkakataong makuha ang kustodiya ng kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi lamang paghihiganti ang nagtulak sa kanila. Ayon sa prosekusyon, malinaw na isa ring motibo ang patuloy na pagtanggap ng mas malaking benepisyo mula sa pamahalaan at ang posibilidad na mabigyan sila ng mas malaking council house. Noong April 2, 2013, napatunayang nagkasala sina Mick Philpott, Mered Philpott at Paul Mosley sa kasong manslaughter, kaugnay ng pagkamatay ng 6 na bata. Hinatulan si Mick Philpott ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 15 taong dapat pagsilbihan bago siya maaaring isaalang-alang para sa parol. Samantala, sina Mered Philpott at Paul Mosley ay kapwa hinatulan ng 17 taong pagkakabilanggo, kung saan kinakailangan nilang magsilbi ng hindi bababa sa 8 taon at 6 na buwan bago maging kwalipikado para sa paglaya. Kalaunan ay umapila si Mered upang mapababa ang kanyang sintensya. Gayunpaman, ibinasura ito ng Court of Appeal. Ayon sa mga hukom, ang orihinal na parusa ay naaayon sa napakalaking pinsalang idinulot niya sa pagkamatay ng kanyang 6 na anak. Ipinaliwanag din ng korte na ang gasolina na natagpuan sa kanyang mga damit ay malinaw na patunay na aktibo siyang lumahok sa pagsasagawa ng panununog. Dagdag pa rito, sinabi ng mga hukom na nagsinungaling siya matapos siyang maaresto at patuloy na itinago ang katotohanan maging sa kabuuan ng kanyang paglilitis. Sa pagbasa ng hatol, sinabi ni Mrs. Justice Terwall na malinaw na si Mick Philpott ang nagpasimula ng plano. Gayunpaman, iginiit din niyang namatay ang 6 na bata dahil pinili ni Mered na unahin ang kagustuhan ng kanyang asawa kaysa sa kaligtasan ng sarili niyang mga anak. Ayon pa sa Court of Appeal, maingat na sinuri ng trial judge ang lahat ng ebidensya bago ibaba ang hatol. Napagpasyahan nilang ang antas ng pananagutan ni Mered ay napakalaki at ang pinsalang dulot ng pagkamatay ng kanyang 6 na anak ay hindi matutumbasan ng anumang sukatan.
Dahil dito, ibinasura ang kanyang apela ng walang pag-aalinlangan. Noong Nobyembre 2020, pinalaya si Merid matapos pagsilbihan ang kalahati ng kanyang sentensya. Naging kwalipikado siya para sa release on license at inihatid sa isang halfway house sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Ayon sa isang source ng The Sun, ang convoy na ginamit sa kanyang paglaya ay mistulang para sa isang kilalang personalidad at hindi para sa isang taong nahatulang responsable sa pagkamatay ng 6 na bata. Bukod dito, binigyan din siya ng bagong pagkakakilanlan para sa kanyang seguridad. Mariin naman itong kinundena ng Center for Crime Prevention na nagsabing nakababahala ang kanyang maagang paglaya at nananawagang tiyaking pagsilbihan ng mga taong nahatulan sa ganitong uri ng krimen ang kanilang buong sentensya. Samantala, pinalaya rin si Paul Mosley noong Mayo 2021 matapos pagsilbihan ang kalahati ng kanyang sentensya. Gayunpaman, ibinalik siya sa kulungan noong 2022 matapos lumabag sa mga kondisyon ng kanyang parol. Noong Nobyembre 2023, muli siyang pinalaya matapos magpasya ang parole panel na hindi na kinakailangan ang patuloy niyang pagkakakulong upang maprotektahan ang publiko. Sa kasalukuyan, malaya na sina Merid Philpott at Paul Mosley, samantalang si Mick Philpott ay nananatili pa ring nakakulong habang tinatapos ang minimum na 15 taong sentensyang ipinataw sa kanya. Sa kabuuan ng kaso, inilarawan si Mick Philpott bilang isang mapang-abusong lalaki na sinasamantala hindi lamang ang mga babaeng nakapaligid sa kanya kundi maging ang sistema ng social welfare. Ayon sa psychologist na si Glenn Wilson, si Philpott ay maituturing na may psychopathic traits, may exhibitionistic tendencies at may antisocial personality disorder. Dagdag pa niya, tila tinitingnan lamang ni Philpott ang mga bata bilang paraan upang kumita ng pera at hindi bilang mga anak na dapat mahalin at pangalagaan. Ang kasong ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na panganib ay hindi laging nagmumula sa mga estranghero. Minsan, maaari rin itong magmula sa mismong taong inaasahang magbibigay ng pagmamahal at proteksyon. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod nating dokumentaryo, mag-ingat at manatiling mapanuri.